Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. Kaya thank you, Brother Dwayne and Attorney. Siguro simulan natin kay Attorney Terence. Siguro unang question, Attorney. So, bilang isang Baptist pastor, ano nga ba ang idols para sa'yo? Alright. Thank you for the question. Ang term kasi most of the time, no, pag sinabi idols, ang naiisip kagad ng mga evangelicals, ng mga Protestants is yung images. Pero hindi lang naman yun eh. Basically, an idol is anything that you value above or more than God. Diba? Yun ang idol eh. Na pag may prioritize ka o meron ka mas binigyan ng importansya kaysa sa Diyos, that's an idol in your life. But according for our topic today, no, more of sacred images kasi yung pag-uusapan natin. So, ang idol is sinasamba mo siya. Kaya nga idolatry eh. Diba? From the word latria, it's worshiping images and icons in place of the one true God who is invisible, diba? Wala siyang katawan except si Kristo, no? Na Diyos din naman, Diyos natin. So, yun. In a nutshell, yun ang pagkakaintindi in layman's terms, yung pagkakaintindi ko ng idol. And Brother Dwayne, sa'yo naman, ano ba ang hilig sabihin ng idol? Okay, good afternoon everyone. Una, sa biblical Hebrew, yung kadalasang mababasa natin sa biblical Hebrew, yung Hebrew word na pisel, at meron naman tayong mababasa na puzzle. No? Unahin muna yung Hebrew word na pisel. Ito ay mababasa natin ang maraming beses doon sa Hebrew Bible, kabilang na doon ang Exodus chapter 20 verse 4, Habakkuk chapter 2 verse 18, at Isaiah chapter 44 verse 9. And then doon sa Isaiah chapter 42 verse 8, mabasa natin yung Hebrew word na puzzle. Itong Hebrew word na pisel at saka itong Hebrew word na puzzle, parehong nanggaling sa verb na puzzle, ibig sabihin to you or to cut, which was done to create an idol. Ibig sabihin talaga, nung gumawa ang mga tao ng imahin, purpose na talaga nila na gawin ito bilang isang Diyos-Diyosan. Now, sa Bible, may mabasa tayong mga Diyos-Diyosan katulad ni Baal, ni Astaroth, ni Asherah, ni Dagon, at marami pang iba, no? At alam po natin na ito ay abomination sa mata ng Panginoong Diyos, no? And then sa Greek New Testament, ito ay yung counterpart ng salitang pisel ay idolon, no? By the way, bago ako pumunta sa New Testament Greek, maliban sa Hebrew word na pisel at saka ng puzzle, meron pa tayong mababasa na another synonym ng Hebrew word na pisel, yung atsab, yung mababasa natin sa Psalm chapter 115 verse 4. Ang term na ito ay ginagamit para ma-identify ang idol. The term always appears in the plural, no? Doon sa Psalm chapter 115 verse 4. Now, pagdating sa New Testament, ito ay idolon, no? Doon sa isinulat ng isang dalubhasa sa wikang Grego, isang Protestant biblical scholar na si Dr. Speros Sugyatis, sa kanyang aklat na The Complete Word Study Dictionary, New Testament, sa page 511, doon natin mababasa na yung ibig sabihin ng Greek word na idolon, ito ay image or idol na sineset up siya bilang Diyos at sinasamba. Yan. Now, ayon sa Mounce's Complete Expository Dictionary of Old Testament and New Testament words, sa page 351, ang idolatry ay hindi lamang limited doon sa pagsamba sa mga false images. Ito rin ay tumutukoy doon sa sinuman, no, or anumang bagay na ipinapantay natin sa Diyos, o mas
binibigyan natin ng value na mas higit pa kaysa sa tunay na Diyos. Kaya now, yung itong mga may nagtanong, no? Ito bang mga si Baal, si Asherah, si Astaroth, ito ba ay umi-exist, no? Now, ang sagot ko, mababasa doon sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4 sa Greek. Sabi doon ni Apostle Paul ay Uden, Eidolon, and Cosmo, na isinalin ng New Revised Standard Version bilang no idol in the world really exists. Nabalikan ko ulit ang isa pang kahulugan ng salitang idol. Ayon doon sa Mounsey's Complete Expository Dictionary of Old Testament and New Testament words, na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi lamang limited doon sa pagsamba sa mga false images, kundi ito rin ay tumutukoy doon sa anumang bagay o tao na kinikilala natin o binibigyan ng value na kapantay ng tunay na Diyos or mas higit pa kaysa sa tunay na Diyos. So may sinasabi doon sa Colossians chapter 3 sa Greek ay ten pleonexia, hetes, esten, idololatria, na yung tinutukoy doon ay ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So ibig sabihin yung kasakiman or kahit yung pera, kapag binigyan natin ng halaga yun ng mas higit pa or mas kapantay sa tunay na Diyos, yun ay matatawag natin na pagsamba sa Diyos-Diyosan. So ayan po mga Keyers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inanyayahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio. Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.